nakita ko na. Okay, standby lang po ha, standby lang. Okay, mga kaibigan, ngayon sa bahaging ito, pag-usapan natin yung ating mga alagang hayop. Ha? Ngayon pong panahon ng tag-ulan, lalo na kapag ka po sila ay naiiwanan, 'di ba? Lalo na kapag ka po emergency. Ano nga ba ang dapat na ginagawa para mailigtas din sila kasabay nung kanilang yung kanilang mga amo, yung kanilang mga friends. Ito, pag-usapan po natin yan sa Valenzuela City, no? Ang OIC po ng City Agriculture Office po ng Valenzuela City, Dr. Basil Sison. Dr. Basil, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon. Wala yata si Dr. Basil. Ayan, kausapin natin. Magandang hapon. Good afternoon. Nadidinig niyo po ako, ma'am? Ayan na. Pero hindi ko kayo nakikita, Dok. Isang city veterinarian po, no, ng Valenzuela. Hi, Doc. Magandang hapon. Hello, Ayun na. Ayan, nakita ko na kayo. Good afternoon. Ayan. Ngayon, magandang hapon. ayun. So, tama po, no? Kayo po ay isang veterinarian. Yes, ma'am. Pag-usapan natin kasi sabi nga natin ng ating mga alagang hayop para na rin tao na rin ang turing natin, parte ng pamilya actually, lalong-lalo pag ang pet mo ay aso, pusa. Talagang na yan, kabilang na po yan sa pamilya, no, sa mga panahon na to. 'Di ba, Doc? Yes, ma'am. Oho. Tama po, no? Kasi may mga pagkakataon, ito nakikita din namin sa panahon ng kalamidad, lalo na pagka mataas ang baha, no, malakas ang ulan, kailangan lumikas. Pag-usapan natin dahil napapanahon, naiiwan madalas yung mga alagang hayop, po. At sila yung sabi nga natin bago mabalikan, pagka nabalikan, baka hindi na mabalikan. So nakikita na lamang ay patay na. May mga ganong incident, di ba, Doc? Yes po, meron, ma'am. Naiiwan kapag mataas masyado yung tubig. Siyempre, minsan nagmamadali yung mga may-ari. Naiiwan nila yung pets nila po. Oo. Ang mainam gawin po ay kung hindi siya maikukuha agad, ialis sa restraint o alisin sa kulungan at hayaan muna pong maka pumunta sa mga safe na lugar. Yan po, para wag matrap po. Kasi ganoon pag 'di ba meron isang kwento din sa amin na sige babalikan kita, unahin ko muna yung mga bata, yung ganoon 'di ba, Doc? Tapos pagbalik nila wala na. Hindi na nila naabutan yung kanilang mga Yes. Siyempre, sobrang sakit noon na sa sa mga talagang pet lovers. So, kayo po sa Valenzuela City, meron kayong palang shelter para sa mga ganito, tama po ba? Na pwedeng Yes po, ma'am. ilikas at the same time but dalhin sa shelter? Yes, ma'am. Meron po. Paano po Sa ninyo mga nagagawa? evacuated center po, meron po kaming separate na area, animal shelter, para po sa mga pets na lumikas din po. Doon po nilalagay sila para hindi kahalabilo doon sa maraming tao, ma'am. Oho. Meron din po silang dog food o cat food na binibigay. Meron po kaming binibigay. Parang, kasi sabi ko, parang first time ko lang naringgan na ang Valenzuela, no, I mean, kahit sa iba, parang kayo lang, tama po ba? Or meron naman kayong alam niyo na katulad niyo na gumagawa po ng ganyan? Parang kayo pa lang yung Meron first din time naming makakwentuhan na may ganyan. Ayan. Ano po ang Ano po ang inyong naging anong tawag nito? Para gawin po ninyo ito, paano po ito nagsimula? At Okay po. naging bahagi po ng Valenzuela City Government. Yes po. Isa po kasi sa programa po ng Valenzuela City, yung Rabies Prevention and Control Program, ay nagsagawa ng City Pound, kung saan po ang mga nahuling na-rescue animals at mga yung nakuha sa mga kalsada na stray ay dinadala po. Meron pong mga barangay animal control team sa bawat barangay po, na-train po sila at may mga sasakyan sarili-sarili. Sila po yung nagko-collect ng mga animals po at nag-rescue.
Mhm. Ayun. So every time na may nare-rescue, na-accommodate po ba lahat? Or may time na umaapaw na, masyado ng marami? Kumusta po Ah, ang mga alagang hayop ninyo kapag depende nasa po. animal shelter Yes ninyo? po, depende po sa collection. Kadalasan po, halos 2 to 300 a month po yung nako-collect na Oh. stray animals Oho. 2 to 300. Tapos, per yung, month. oo, per month yun. Ano-ano pong mga hayop ito bukod sa aso, pusa? Mayroon pa po bang iba? Yes po, yung pong kadalasan po aso, tapos pusa, tapos minsan po kapag baha, pumapanik kasi sa mga bahay-bahay yung mga sawa, yan po yung mga Mm. snake, bayawak, yan po. So may mga, Nare-rescue din. sa bagay may mga ganun, kasi bawal din naman pagmulupitan di ba? Yung iba. So yung iba, hinuhuli na muna, tapos tinurn over sa inyo. Yes po, kinukuha po ng mga barangay animal control team, turnover sa City Pound, tapos po dadalhin po namin yung wild animals sa DNR. No? Kayo po mismo ang parang nagiging kayo na rin na magre-refer noon sa DNR. Yes ma'am, kami na rin po nagdadala doon. Mhm. Meron po ba pagkakataon may mga eagle? Kasi minsan may mga eagle daw or mga mga ibon na naliligaw. Yes. Iba-iba po, meron pong eagle, minsan may owl, minsan meron pong yung black crowned night heron, yung sa mga swamp po, naliligaw po lalo na pagbata. Nakukuha po ng mga residente, dinadala naman nila sa City Veterinary Office sa amin. Mhm. Ayun. Kapag po ba ganyan, halimbawa, halimbawa dog, ano bang basehan para masabi na na-abandon na yung hayop? 'Di ba? At kailangan ng i-rescue. Marami pong tawag po sa amin. Meron kami po kasing balert. Doon po ay nagme-message po yung mga nakakakita ng mga na-abandon na animals kung nasa kali po, nasa gilid at walang may-ari at nabibilad sa araw, sa ganun po. Tinatawag po yan sa amin para kunin ang animal control. Ayun po, at dinadala sa City Pound, ma'am. Meron po kaming program na microchipping bukod sa rabies vaccination. Microchipping. Kaya yes, ma'am. Libre pong microchipping at saka rabies vaccination pong sinasagawa ng syudad. Doon po mas madali pong ma-identify kung owned po si pet na nahuli ng City Pound. Kasi pag in-scan po siya, ma'am, ma-identify namin kung sino yung owner at tinatawagan po namin siya para ma-claim niya po yung kanyang dog. So, ayun po. ganun yung proseso. Yes, ma'am. Oo, pero syempre may mga pagkakataon, syempre nagagamit na rin natin ang social media platform para i-post po Yes. yan. Yes po, Umaasa. lahat po na nahuli namin. Meron po kaming app na Balpets na kung saan ang mga nahuli po ay naka-post, ma'am. Tapos yung mga tao po ay yung mga pet owner pwedeng mag-view para makita nila po ang kanilang pets. Pero ang pinakamarami At yata meron din pong for adoption. doon for na part. adoption na. Pag wala ng like how many months bago ninyo ma-decide na pwede na to for adoption? Ma'am, ang redemption period po kapag nahuli yung dog, meron po siyang 3 days yung owner. After po nun, meron 7 days for adoption, ma'am. Okay, 3 days Pero doon sa nakikita natin sa mga sa mga photos ngayon, parang ang karamihan pusa. Yun po yun, ma'am, sa City Pound, yung mga nako-collect po ng Barangay Animal Control. Marami po kasing Mga stray cats din tayo. Stray cats. Medyo mabilis dumami sila. Oo Kaya nung Sunday po, nagsagawa kami ng libreng kapon para kay Bantay at Muning nung Sunday. Yun po para sa population control, ma'am. Oo. Sila yung mabilis marami at maraming mga anak. Mahirap din ulitin. Oo. Ayun. So pagka nagsama-sama na to, para na palang yung animal shelter, para na siyang zoo. Lalo na pag halo-halo. Mayroon po bang sawa dyan? May mga ahas? Marami, ma'am.
Oh, talaga po. Ano, mga endangered species po ba yung mga yan? Kaya na turnover? Mga common po dito sa area kasi maraming swamp, may mga river, tapos Mm. maraming trees. Kapag nabaha po yung lungga nila, pumapanik talaga sila. Kaya marami po nakokollect na python, yung sawa, at saka Python. bayawak. Oh, tsaka Pero bayaw. non-venomous naman po yung python, yung sawa. Ah, Non-venomous. oo. Wala naman yung talagang, ano po yung malalaki o yung ano? In- Meron pong malaki ma'am, may 12 feet, may Aba, 20. ang laki doon, no? Oo, ibig Yes, sabihin, ma'am. nung sumampa yun, ano yun? Gutom. Kadalasan po O, kapag nabaha ma'am, nabaha, kaya ayun. So karamihan ganun. Pero yung mga aso, yung mga stray dogs naman, ganun din po yun, ano? Lalo na pag gumagala. May ordinansa po yun sa ganyan, di ba? Na kapag meron po, gumagala, City of oo. Stray. Tapos, stray dogs, kukunin nyo na po yan. Inaano na yan. Kinakapture na. Yes po, halos sa isang taon, 4,000 ma'am na collect na. Oh, eto pong etong bagyo, ano po ka ba, meron kayong mga na-rescue sa mga binaha? Ito po ngayon, medyo kalmado na yung panahon. Mm. Kadalasan po nag-uuwian na po sa shelter yung yung sa evacuation sites. Kasama na rin po yung pets nila. Kaya medyo minimal po yung number ngayon na nasa animal shelter. Oo. Pero teka lang, kapag ka po ba halimbawa sa panahon ng kalamidad, 'di ba? Kasi may mga batas na rin para sa ano no, sa mga pets, 'di ba? Sa mga alagang hayop eh. Pagka halimbawa sa Yeah. panahon ng kalamidad at naiwan sila, may pananagutan ba yung owner doon sa batas Ah, ng mga animal Malaki welfare? po responsibilidad ng pet owner. Kailangan gampanan yung responsibilidad bukod sa meron silang mga preventive medications, mga vaccination, kailangan gampanan para maprotektahan sila sa mga sakit, para may protection. Bukod doon, kapag inabandon po at pinabayaan o minaltreat, uh, maano po sila sa Republic. Amuse New Maano po sila sa Republic Act 8485, Animal Mm. Welfare Act. Yun po yung cruelty to animal, ma'am. Mhm. So, ibig sabihin, pagka nagre-rescue ka, sabay mo na rin, ano? Nai-rescue yung pets mo, yung mga hayop mo. Pero, nakikita natin yan, lalo na pagka yung panahon ng Kung pagputok maaari ng... po, idalipat. Mhm. Yes, ma'am. Oh, Kung imposible namang madala, i-release lang po para pusa na silang makahanap ng matataas na lugar. oh, Kasi nakakalangoy na yung iba. oh. Lalo na pagka yung mga alagang hayop na ginagamit sa farm, di po ba? Pagka pumuputok ang bulkan, di po ba? Di naman sila Yes. agad-agad na isasama. Di po ba? Yes, ma'am. Oo. So, ibig sabihin, wag mo na siyang ikulong or wag mo nang itali, pabayaan mo na muna. May instinct din po sila na maghanap ng safe na location. Oh, kaya lang, yung ating mga farmers, pagka ganyan, iba di ba? Iba yung kanilang, Opo, oo, oo, Pero kaysa mag-suffer, ma'am, kaya Mm-mm. release na lang, hanapin na lang uli after. Ayun. So, still, may pananagutan pa rin, ano? Yung Yes, mga ma'am. may-ari. Ayun, ganun kahalaga. Pag inaban, Pag inabandon. Oo. Ano po bang naikakaso pagka ganyan? Abandonment yung po, of animal cruelty, ma'am, animal sa cruelty. RA 8485. Oo. Tapos pagka na-violate mo yan, anong parusa? Yun po, meron pong multa na kaakibat yun. At saka may posibilidad na kulong. Yes, ma'am. Mhm. Ayun, okay. So napapag-usapan na natin 'yan. At least meron kayong shelter talaga. Gaano ba kalaki yung shelter ninyo sa Valenzuela? Yan nakikita ko 'yo. Mukhang malaki yan, Doc Basil. Yes, ma'am. Mga ano po yan, mga yung area po mga 4,000 square meter. Malaki rin. Mm. Yes, ma'am.
Kasi lalo na sa panahon nga na ito, tayo ay tagulan, Doc Basil, bilang veterinarian, Yes, ma'am. syempre, prone din sa sakit yung mga hayop. Kapag ganyan bang Yes po. panahon, ano din ba yung sakit ng mga yan? Lalo na yung mga ano natin, mga pet dogs, tsaka yung mga pusa. Yes po, kaya kailangan wala silang direct contact dun sa mga contaminated na tubig. Kasi kadalasan baka magtae at pagsusuka, yun ang magiging problema. Tapos wag rin po hayaang mabasa sa ulan o maginaw masyado, baka po magkakaroon ng mga respiratory diseases. Kaya yun po ang iwasan. Mm-mm. Dapat sa comfortable na area sila ilagay. Mm-mm. At saka i-complete po yung mga preventive medication, vaccination, visit po nila ang kanilang mga veterinarian para sa protection ng animals nila, protection na rin po natin, lalo na po sa rabies, mga vaccination, yan po. Ayun. So, diyan sa Valenzuela sa inyo, halos sabi nyo nga, everyday, meron kayong mga nadadagdag. Pero marami din ba yung nababawas for adoption pag hindi na talaga kinukuha? Minsan ba may mga animal shelter na may mga group na nag-adapt sa pound tapos dinadala nila sa shelter po nila tapos nire-rehabilitate tapos for adoption po rin nila. Ganun po ang ganun. Minsan na tungo sa ibang syudad po. Ganun. Ibang probinsya. Oo. Yung mga may animal shelter na facility po. Ito yung mga nakikita ko, maraming mga kids eh. So, itong mga ito, parang itong mga dogs na to. Ito yan po yung sa mga evacuation center, evacuation sites, ma'am. Sites, ayun. Para separate doon sa tao po yung mga alaga nila. Doon po nila nilalagay. Oo, so sa Valenzuela, dapat hindi magkasama yung alagang aso. Magkakatabi po doon baka mga gat. Para safe lang po. Baka makakagat pa, makaabala pa. Yes, ma'am. Oo. Ayun. So, ibig sabihin sa mga evacuation center, maglalagay kayo dyan ng portion para sa mga pets nila, ng dala-dala nila. Yes, ma'am. May mga cages tsaka barry kennel na nilalagay po. Ayun. So, ito at least sa Valenzuela, meron itong budget, yung animal May dog food welfare. po yan at tsaka cat food. Oo. So, naka-ready na yung mga dog food and cat food. Meron din silang relief goods. Yes. Pagka sila ay nire-rescue, oo nga. Kasi naman talaga, mga ito parang mo na rin to Parang hindi na para, taon na Talagang dun sa mga iba na yan ang nagiging na nila kapamilya, ka nga. Lalo na kapag merong mga, ang hirap lang yan, Doc Basil, pagka may breed yung aso, tapos ma-rescue ninyo, and then very sensitive. Anong ginagawa nyo? Meron ba kayong facility pagka ganun? Yun po naman kadalasan po, hindi naman sila nag-aaway dun sa kanilang cages. Pero pag meron, sineseparate po namin yun. Yung kadalasan may breed, ma'am, nandun na agad yung may-ari. Ayan nag-redeem na agad. Nagre-redeem na agad. Ayan, katulad niyan, kaganda ng mga kulungan, Ayan. So, ibig sabihin po, kapag ganitong panahon, baka meron kayong mensahe sa inyong mga kababayan sa Valenzuela. Of course, hindi pwedeng hindi taga Valenzuela, Pagka halimbawa, panahon ng kalamidad, may naligaw na hindi taga Valenzuela. Pwede din po ba yun? Kahit pong basta may animals po na naligaw, i-rescue. Oo nga, lalo na sa bagay, di naman natin alam, lalo na pagka nagsuswim lang yan sa sa baha, Di ba lang kung saan nanggaling yung mga animals, yung mga dogs, ang gagaling pa naman sa ganyan. Kailangan po i-rescue pa. So pag nakita i-rescue, tama naman talaga. Ay nako, pagka ganyan, siguro iyak na ako, nawawala na yung alaga ko. Ayan, so Doc, maraming salamat At least ang Valenzuela City ay meron pong may ganitong programa para sa ating mga alagang hayop, May ganitong animal shelter para sa kanila. At ayan so ito yung sinasabi niya na pagka nailika sa evacuation center, naka-separate. Ayan. Meron din Gusto po kasi na aming po ng lungsod na maayos po yung mga evacuation sites. Tsaka safe yung mga animals. Tsaka yung tao. Oo, tsaka yung tao di na totoo naman yun. Lalo na kapag hindi, anong tawag nito?
Lalo na pagka masyadong crowded na rin po, no, yung ating mga kababayan sa mga evacuation center, tapos nakahalo pa doon, magkasakit din yung kasakit din yung kanilang alagang hayop, ano po. Ano ba pagkatag-ulan, ano po Yes, bang ma'am. sakit ng anong sakit ng mga animal? Meron din ba silang ubo-sipon? Hello, ma'am? Meron din ba silang mga ubo-sipon pagka ganitong panahon ng tag-ulan? Ano ba mga sakit nila? Po, posible po. Botipon, pagtae, Diarrhea. susuka, depende po. Kaya mainam po na protected po yung mga pets. Kaya visit po nila yung mga veterinarians nila para merong mga shots na mape-prevent yung mga common diseases ng mga aso po at Ayun. pusa. Ayun, okay. Dr. Basil Sison, sir, maraming salamat po. Thank you very much sa inyo sa Valenzuela City. Naku, matutuwa yung mga nito. Ayan, merong mga pet. Alam na nila. Pagka nasa Valenzuela, pwede nilang ilagak sa inyong animal shelter. Mga kaibigan, Dr. Basil Sison po ang OIC City Agriculture Office, Valenzuela City. Babalik po tayo